At ayun po, makikita ko niyo po sa unahan mga ka-flexi. Yan o. Yan yung mga box na yan. Ilalagyan po yan ng isda. So it's either tilapia or bangus. Ayun o, yung nakakote kuya o. Ayun o, yung banyera. Yan. Yan ay musba. Tunito-nilada po yan. Yan. Nadilala po niya itong nakatambay na ito. Galing po yan harvest mga ka-flexi. Yan. Oras natin ulit ay alas 3:15. At ayan o, dito sa gilid. Ang dami pong patay. Ayan o. Bangus o. Dun sa unahan may tilapia. Yan, may water lily. Ayan. Ayan o. So halo na po. Halong patay na tilapia at saka bangus. Ay, may kanduli pa. Ayan o, Sir Ed o. Kanduli. Ayan. So, nalason yan. Kaya yung pagbuga ng usok ng bulkan. Ayan. Isa din yan po sa mga sanhi kung bakit may namamatay na isda. So, ayan si kanduli. Ayan o, kanduli. Ayan o pa, may sigarilyo. Ayun, tilapia. At ayun, may ano pa siya. May tentacles sa bibig. So, habang inaantay natin sila ni Kanoy. Kasi naghakot po sila ni Kanoy ng patuka. Ayan. Okay, so hindi po sila nakapagpatuka kaninang umaga mga ka-flexi. Kaya ngayon po kami alas 3 nagtanghali pupunta sa laot at magpapatuka ng bangus. So what's up and good afternoon, especially the team support, team love, team manok, team piling, Canso Word, team USA headed by Sir Eric Corpus and Mamay, at sa lahat po ng team na sumusuporta po sa akin. So dadalhin na po yan ng 10-wheeler truck at magdidistribute na po yan sa buong Luzon. Ayan, so bangus. Ayun din sa unahan mga ka-flexi, may mga patay na bangus dito. So dito po sa gilid din, meron po siyang ayan mga kulay orange na yun, no? Kulay orange na yun. Yan, no? Buhay na isda. At yan si tatay. Hindi ko alam yung ginagawa ni tatay. Nahuhuli po siya. Mayroon siyang lambat. Dito lang po yan sa gilid. Ayun po yung Kanoy, yung kanyang bangka. Dito maliit. Meron din siyang ayun, sa gilid meron din panghuli ng isda. Yung mingwit. Ayun na. Yun na si Rogelio Chavez, si Yayo Roger TV. Hello, welcome again to my vlog mga ka-flexi. Sa isang lugar po ay maalon dito sa Taal Lake. Ayun, ang oras natin ay alas 3:20 ng hapon. At ayun, mababasa po kami mga ka-flexi. Ayun mga ka-flexi, dyan ka lang, huwag nakaalis dyan. Ayan na nga, kaya nasa ulit kasi ayaw.
name we pray. Amen. So may bagong floating po dito mga ka-Prexy, oh. Maalon po siya. Maalon po mga ka-Prexy. Prexy. So dito daw po sa pulo, pinakamalayo. May karanasan sila yayon na binagyo at gusto nilang makaano doon sa Aplaya, kaya nagparuto sila yung Tisagwan. May ginakarating po sila ng safe, kasagsagan ng dilim, madilim, gabi. So galing ng Pulo Island, nagsagwan sila dahil wash out lahat ng floating. That was 2006 or 2005. Yan. So harvester at tuni-tuniladang bangus yan. Tuni-tuniladang bangus. Ako nga. Ako pa yung tama dito na. Tatalsikan yung aking ano. Shout out! Woo! Shout out! Pahinging isda! Pahinging hibay! Pahinging hibay! Grabing alon. Ayan. Ayan ang mga ngusba ni Kanoy. Oh. Piktaw-piktaw na. Wala, ang dami. Ang ano po nito is bangus floater. Southeast bangus floater. Ayan, nakatuka. So ano po ito, ilang sa dalawa ito. So 5 sako po ang pinapatuka dito sa isang floating mga ka-Prexy. Kung isang floating po na ito, kapag ito yung harvest, minsan nasa 10. Itong dalawa 10 tonelada. At kung ano, tulad ng kanina nakita ko yung mga box, nasa 30 boxes, 30 to 50 boxes ng isda ang ma-harvest. So depende po kapag so meron din naman iniiwan kasi yung iba mga maliliit, hindi po yan na nilalahat. So kung ano lang yung tamang size po, yung maayos ang size ang dinadala nila. Kinukuha po yan ng ano, ng harvester at dinadala po doon sa pulo sa Aplaya. At doon nag-aantay ang mga mamimili. So yan, nakakarating po yan sa iba't ibang panig dito sa Luzon. Sa Luzon. Pero karamihan po, marami ang
okay ang tilapia dito kung medyo may pagka-dark. Hindi naman nagtipi. Hindi katulad po sa ano na amoy gilik. So, masarap po. Kaya, dito kapag mag-harvest po, ang mga kapreksi ay mura lang ang presyo. So, kung ang presyo ng tilapia po doon sa San Marino or kaya sa Cavite, umabot po ng 150 per kilo. Dito kapag harvest po mga kapreksi, minsan 80 pesos, 80 to 90. Diyan nag-range po yung kilo ng tilapia. Ang bangus naman po 135 kapag hinarvest po dito sa lawa ng Taal. Pero kapag yan ay inaahon na at pinala na po sa amin, medyo mataas na po ang presyo. Kasi syempre the transpo idadagdag po yan ng mga negosyante unless kung sarili mo teki na yan ay tinatawag po na hibay. Sa ngayon po, walang gaanong kanaway. Umaga lang yan. Umaga lang po sila nandito. Pero meron po mga ilan na nandyan. Ayan. Ang hangin. Ayan. Malapit na po maubos yung sako ni Yayo. Ang medyo dark brown kung sa Bisaya palubog. May mga isda din po mga ka-fresh dyan sa labas. Kaso ang sigpaw wala hindi tayo pwede makapangisda. Pwede din dito mag-ano malaki na yan kasi laki na yung nasa ibabaw. Thank you po sa lahat ng supporters ko ulit. Thank you sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa amin, ako at saka si Yayo. Supportahan niyo din po mga kapeksi si Kalaot Kanoy TV, ang bayaw ni Yayo Roger TV, si Mars. Okay, so hanggang